Ginisang munggo for today's recipe guys. Tara magluto tayo. Ang mga sangkap na gagamitin ko ay itong pata ng baboy. Pata ng baboy na boneless. Tapos ito namang munggo ay ibinabad ko sa tubig kanina bago ako pumunta ng trabaho. So mga 4 to 5 hours na yung nakababad sa tubig. Binababad ko lang to sa tubig para madaling lumambot. Sa panggisa naman ay syempre bawang, sibuyas, luya at kamatis. Sa panglasa naman ay gagamit ako ng ginisa mix, ng patis, at lalagyan ko ng pork cubes at paminta. Sa gulay naman, ang isasahog ko ay itong Happy Halloween, itong kalabasa, at saka horenso. Spinach lang, yun lang. Naghahanap sana ako ng ampalaya pero out of season na siya, so wala. Hihiwain ko lang to ng maliliit and pwede na tayong maggisa. So nagpainit ako ng kawali, tapos naglagay ng mantika at igisa ko muna itong bawang. Pag bumangon na, isunod na natin itong sibuyas at luya. Halu-haluin lang. Pagkagisa, ilagay ko na rin itong pata. Gigisa ko lang ito hanggang sa magkulay brown lang yung karne. Habang ginigisa guys, ay lalagyan ko na ito ng ginisa flavor mix para sa umpisa pa lang masarap na. At saka ng paminta. Tapos halu-haluin natin. Tatakpan ko lang para mabilis yung pagbabrown ko. Bubuhusan ko din pala ito ng konting cooking wine lang or yung sake. Binubuhusan ko yan palagi ang mga karne ko ng cooking wine kasi parang pampatanggal din yan ng mga bad odor. Tinakpan ko lang siya ng mga 3 minutes and pagkatapos ay isasabay ko na rin igisa itong munggo. Sinala ko lang yung tubig na pinagbabara. Tsaka itong kamatis, ilagay ko na din. Halu-haluin lang natin. Tatakpan ko lang ulit para mabilis ang proseso. Habang ginigisa ko to guys, ay nagsalang ako dito ng isa pang kaldero. Nilagyan ko na yan ng tubig, mga 3-4 na baso yata. Tapos papakuluan ko na lang siya. May sinding apoy na yan, tapos lalagyan ko na ng 2 pork cubes. Igigisa ko lang siya dito kasi mahirap maggisa dito. Kasi parang pag nilagyan ko to ng sabaw ay hindi kakasya, kaya ililipat ko siya dito pagkagisa ko. Wala kasi ko dito mga malalaking kaldero, kaya maliliit lang, kaya ganito ang mga proseso ko. Medyo mahirap tingnan. Ayan, nagisa ko na siya. Ito naman ay halos pakulo na. Ililipat ko lang ito guys sa kabila ha. Ayan, nailipat ko na siya dito. Tapos ay lalagyan ko na rin ng patis. Ayan, binuhusan ko na siya ng patis para nga habang pinapakuluan ko siya or pinapalambot ay sumasarap na. Aantayin ko lang siyang kumulo ng kumulo guys. Tapos ay tatakpan, hihinaan ng apoy at isisimmer ko siya sa loob ng 1 oras. Ayan na guys, no, kumukulo na siya. Tatakpan ko na siya at hihinaan ng apoy at magsiset ako ng timer ng 1 oras. Yan, pwede na muna tayong magpahinga. Balikan na lang natin to after 1 hour. Yan na guys, after 1 hour, binalikan ko na yung aking pinalambot na pata. Check natin kung malambot na yung pata. Oops. Malambot na, okay na to. Ayan.
Ayan, okay na yan. Malambot na yung pata. Tikman natin at i-adjust ang lasa. Ang sarap. Ilalagay ko na lang itong mga kalabasa. Tatakpan ko lang para mabilis siyang lumambot. After 5 minutes, balikan ko na. Ayokong masyadong malata yung aking kalabasa. Ilagay ko na itong spinach. Or yung horenso sa Japanese. Lulubog ko lang ito. Ayan, inilubog ko lang. Tapos papatayin ko na yung apoy. At hahayaan ko lang yung natirang apoy niya ang kusa pang magluluto doon sa mga gulay. Ayan, luto na ang aking ginisang munggo, guys. Lagay lang ako ng kanin. At eto nga, guys, sasandok lang ako ng baboy. Ayan, pata na may balat. Ayan, bihira kasi, guys, dito sa Japan ang makakita ng baboy na may balat. Kaya nakakamiss. Tapos lagyan natin ng sabaw at saka ng gulay. Ayan. Minsan sarap din humigop ng gulay. Sabaw na may gulay. Ayan. And there you have it, guys. Tara, let's eat. Unang subo for you. And thanks for watching. Sarap. Ayan. Ang pata, ang sarap. So, isa pa, guys. So, isa pa. Iyak. Grabe, apakasarap. Sobrang na-miss ko ang pata. Iyak.